Mga kababayan, maligayang pagbabalik sa kasaysayan vibe. Bilang mga mag-aaral ng kasaysayang militar, madalas nating makita ang mga bansang nagiging biktima ng sarili nilang mga desisyon. Ngunit may mga bansa na kapag tiningnan ng buong mundo, sila ay napapailing na lamang at itinuturing itong isang malaking palaisipan na tila imposibleng lutasin. Ang Hilagang Korea ay isa sa mga pangunahing halimbawa nito. Madalas itong tawagin bilang pinakasara at pinakahiwalay na bansa sa buong planeta. Ito ay isang lugar na parehong dayuhan at mahirap intindihin, na tila umiiral sa labas ng karaniwang lohika ng kasaysayan, politika at sibilisasyon. Tila ba ang oras ay huminto sa loob ng kanilang mga hangganan? Ngunit kung susuriin natin ng mabuti at kung babalatan natin ang bawat patong ng kasaysayan ng mahinahon, makikita natin na sa likod ng misteryosong panlabas na anyo na ito ay hindi isang walang katuturang kabaliwan. Sa halip, ito ay isang makinarya ng kaligtasan na pinatalas at pinatibay sa loob ng maraming dekada. At iyan ang tunay na nagpapakatakot sa Hilagang Korea. Hindi dahil mahirap itong intindihin, kundi dahil gumagana ito sa isang napakalamig, napakalinaw at napakalupit na lohika ng isang kuta militar na laging nakahanda sa digmaan. Upang maunawaan kung bakit ang isang bansa na dating may isang kasaysayan, iisang wika at isang alaala ay umabot sa punto na nahati sa dalawang mundo na halos hindi na makilala ang isa't isa, kailangan nating bumalik sa taong 1945. Nang bumagsak ang imperyo ng Hapon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, inakala ng mga Koreano na sa wakas ay dumating na ang oras ng kanilang sariling pagpapasya. Inasahan nilang muling mabubuo ang kanilang nasyon nang walang panghihimasok ng mga dayuhan. Ngunit ang kagalakan ng kalayaan ay hindi nagtagal. Mabilis na nahati ang tangway ng Korea sa ika-38 parallel. Ang katimugan ay napasailalim sa impluwensya ng Estados Unidos habang ang Hilaga ay napasailalim sa anino ng Unyong Sobyet. Sa pamamagitan lamang ng isang simpleng linya na iginuhit sa mapa ng mga dayuhang kapangyarihan, ang kapalaran ng buong nasyon ay puwersahang ibinaling sa dalawang magkasalungat na direksyon. Ang Asian 20 siglo ay madalas makasaksi sa ganitong trahedya. Kapag pumasok ang mga malalaking imperyo, ang nahahati ay hindi lamang ang teritoryo, kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga tao. Sa Hilaga, isang bagong estruktura ng kapangyarihan ang itinayo sa napakabilis na bilis. Sa simula, ito ay isang modelong sosyalista na tulad ng kay Stalin, kung saan ang kapangyarihan ay mahigpit na nakasentro sa itaas, kung saan kinokontrol ng Estado ang lipunan sa pamamagitan ng bakal na disiplina. At kung saan ang individual ay pinapayagan lamang na umiral bilang isang maliit na bahagi ng isang malaking kolektibo. Ang bawat aspeto ng buhay ay inorganisa upang maglingkod sa layunin ng Estado. Ngunit ang Hilagang Korea ay hindi tumigil sa simpleng pagkopya lamang sa modelo ng Sobyet. Nagsimula silang baguhin ito upang maging sarili nilang likha. Unti-unti, ang Marxismo-Leninismo ay hinaluan ng matinding nasyonalismo, ng mga alaala ng paglaban sa mga Hapon, ng sikolohiya ng pagiging napaligiran ng mga kaaway, at ng matinding obsesyon na mabuhay ng mag-isa sa anumang halaga. Mula rito, ang pundasyon ng rehimen ay nagsimulang magbago ng direksyon patungo sa isang mas nakahiwalay na pananaw. Hindi na inilagay ng rehimen ang focus nito sa pandaigdigang pagkakaisa ng mga manggagawa, kundi sa pagiging puro ng lahi, sa diwa ng pagtitiwala sa sarili at sa ganap na katapatan sa sentro ng kapangyarihan. Ang pagbabagong ito ay lumikha ng isang natatanging pampulitikang kultura na naghihiwalay sa Hilagang Korea mula sa ibang mga komunistang estado sa buong mundo, na ginagawa itong isang bansa na umaasa lamang sa sarili nitong lakas at doktrina. Ang rurok ng prosesong ito ay ang Juche, ang ideolohiya ng pagiging Panginoon ng sarili. Sa unang dinig, tila ito ay isang manipesto ng kalayaan, isang pagpapahayag na ang bansa ay dapat tumayo sa sarili nitong mga paa at hindi umasa sa mga dayuhan. Ngunit kapag inilagay ito sa mga kamay ng isang totalitaryong rehimen, nagiging isang ganap na kakaibang sandata ito. Binabago nito ang estado upang maging pisikal na representasyon ng buong nasyon. Binabago ng Juche ang pinuno upang maging buhay na imahe ng bansa. At mula sa sandaling iyon, ang anumang paglaban sa rehimen ay automatikong nagiging pagtataksil sa inang bayan. Ito ay isang napakabisa at nakamamatay na taktika ng kapangyarihan. Dahil kapag inangkin ng Estado ang posisyon ng nasyon, ang paglaban sa pangapi ay hindi na tinitingnan bilang pampulitikang pagtutol, kundi itinuturing na isang kasalanan laban sa kasaysayan, sa mga ninuno at sa mismong lupaing sinilangan. Ngunit kung ang Juche ang ideolohikal na baluti, ang digmaang Koreano ang tunay na hurno na humubog sa modernong Hilagang Korea.
Ang digmaan mula 1950 hanggang 1953 ay hindi lamang ginawang dagat ng apoy ang Tangway. Nagiwan ito ng isang malalim at eksistensyal na trauma sa isipan ng mga nagaharing uri sa Hilaga. Ang mga kakilak-kilabot na pambobomba, ang mga malawakang pagwasak at ang mga sandali kung saan tila madudurog ng tuluyan ang rehimen ay nag-iwan ng permanenteng marka. Ang karanasang ito ay nagtanim sa pampulitikang utak ng Pyongyang ng isang paniniwala na halos hindi mababago. Ang digmaan ay hindi pa kailanman natapos, ito ay nakabitin lamang sa hangin. At ang isang bansa na naniniwala sa ganitong paraan ay hindi mabubuhay bilang isang normal na nasyon. Mabubuhay ito bilang isang kuta. Ang bawat desisyon, bawat patakaran ay nakasentro sa pagtatanggol laban sa isang napipintong pag-atake. Ito ang dahilan kung bakit ang Hilagang Korea pagkatapos ng digmaan ay hindi umunlad ayon sa lohika ng isang estado na nagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga mamamayan, kundi ayon sa lohika ng isang makinaryang pandepensa. Mula sa politika, ekonomiya, edukasyon hanggang sa pang-araw-araw na buhay, lahat ay inorganisa batay sa palagay na bukas ay maaring bumalik ang digmaan. Sa ganitong sistema, ang paglago ng ekonomiya ay hindi ang pinakamataas na prioridad. Ang kausayan sa ekonomiya ay hindi rin ang pangunahing layunin. Ang inilalagay sa pinakamataas na posisyon ay ang kakayahang makatiis, ang kakayahang kumontrol, at ang kakayahang panatiling hindi guguho ang makinarya ng Estado sa pinakamalalang sitwasyon. Mula rito, isinilang ang tinatawag na songun o patakarang militar muna kung saan ang militar ang nangunguna at nasa sentro ng lahat ng bagay sa lipunan. Sa Hilagang Korea, ang militar ay hindi lamang isang puwersang panlaban. Ang militar ang gumagawa ng mga kalsada, nagtatayo ng mga infrastruktura, nag-oorganisa ng produksyon, kumokontrol sa lipunan at nagiging sentral na simbolo ng katapatan. Ang Estado ay ginawang militarisado at ang lipunan din ay sumunod sa militarisasyong ito. Ito ay isang napaka-abnormal na estado para sa isang bansa, ngunit napaka-epektibo kung ang tanging layunin ay ang mapanatili ang rehimen sa kapangyarihan. Kapag limitado ang mga yaman, ibibigay ng estado ang pinakamagandang bahagi sa pangkat na pinakamatapat sa kanila. At sa isang bansa na laging nabubuhay sa kaisipang napaliligiran ng mga kaaway, walang ibang bibigyan ng mas mataas na prioridad kundi ang militar. Ang ganitong baluktot na pamamahagi ng yaman ang dahilan kung bakit maghirap ang Hilagang Korea, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit mas mahirap itong pabagsakin kumpara sa mga hula ng mga tagalabas. Kung tatawagin lamang natin ang Hilagang Korea na isang diktadurang may iisang partido, hindi ito sapat upang ilarawan ang buong katotohanan. Ang nagpapabukod tangi sa sistemang ito ay ang katotohanang ang kapangyarihan ay naging pag-aari ng isang pamilya na halos umabot na sa pagiging isang dinastiya. Mula kay Kim Il-sung patungo kay Kim Jong-il at ngayon kay Kim Jong-un, ang kapangyarihan ay hindi inililipat tulad sa isang revolusyonaryong partido, kundi ipinapasa sa pamamagitan ng dugo. Ito ay isang bagay na napaka-espesyal at pambihira. Dahil lumilikha ito ng isang kakaibang estruktura, sa labas ginagamit ang wika ng sosyalistang revolusyon, ngunit sa loob gumagana ang lohika ng monarkiya. Ang dugo ng pamilya ay ginagawang sagrado. Ang angkan ay inilalagay sa itaas ng mismong institusyon ng Estado. Ang alamat ng revolusyonaryong dugo ang nagiging pundasyon ng kanilang pagiging lehitimo sa pamumuno. At kapag ang kapangyarihan ay nababalot sa linya ng dugo, hindi na nito kailangang magpaliwanag ng marami sa pamamagitan ng mga nakamit o kahusayan sa pamamahala. Umiiral ito dahil pinaniniwala ang dapat itong umiral. Sa ganitong sistema, ang pinuno ay hindi lamang puno ng Estado. Siya ay itinataas bilang espiritual na sentro ng buong lipunan. Ang lahat ng ahensya ng gobyerno at unit ng militar ay umiiral lamang upang isakatuparan ng kanyang kalooban. Walang konsepto ng tunay na pagkontrol sa kapangyarihan, walang mekanismo ng balanse at pagsusuri. Walang espasyo para sa mga pagkakamali sa pinakamataas na antas na may turo ng lantaran. At dahil dito, kapag may mga kabiguan, ang responsibilidad ay laging ibinababa sa mga nasa ibaba, sa mga lokal na opisyal, sa mga sirkumstansya, o sa mga tinatawag na kaaway na puwersa. Samantala, ang pinakabod ng sistema ay pinananatiling buo, protektado at patuloy na sinasamba. Nakakabalinto na, may panahon ng Hilagang Korea ay hindi mahina tulad ng iniisip ng marami. Sa panahon pagkatapos ng digmaan hanggang sa unang bahagi ng dekada 1970, ang Hilaga ay mabilis na nag-industrialisa. Sa tulong at donasyon mula sa Unyong Sobyet at iba pang sosyalistang bansa, kasama ang kanilang pokus sa mabigat na industriya,
nakalikha sila ng isang kahangahangang imahe ng pagunlad na nagbigay pag-asa sa kanilang mga mamamayan. Kahit pa sa ilang yugto, ang mga indikasyon ng ekonomiya sa Hilaga ay nahigitan ng sa Timog. Sa panahong iyon, pag-aari ng Estado ang lahat ng paraan ng produksyon, kinokontrol ang paggawa, pagkain, pamamahagi, at inorganisa ang buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng isang komprehensibong sistema ng rasyon. Kapalit nito, kailangang ibigay ng mga tao ang kanilang ganap na katapatan sa rehimen. Ito ay isang uri ng hindi nakasulat na kontrata. Papakainin ka ng Estado, ngunit pag-aari ka ng Estado. Ngunit ang kalakasang ito ay may nakatagong kahinaan mula pa sa simula. Ang isang sentralisadong nakaplanong ekonomiya ay maaring magmukhang matibay kapag sinusuportahan pa ito ng murang enerhiya, tulong pinansyal at isang network ng kalakalan mula sa mga bansang may parehong sistema. Ngunit kapag ang buong panlabas na suportang ito ay bumagsak, mabilis itong guguho. At iyon nga ang nangyari noong dekada 1990 nang bumagsak ang Unyong Sobyet at ang silangang Europa. Naubos ang pinagkukunan ng tulong, lumiit ang merkado para sa mga iniluluwas na produkto. Nagkaroon ng kakulangan sa gasolina at nasira ang mga supply chain. Ang Hilagang Korea ay itinapon sa isang krisis na halos walang kakayahan ang kanilang sistema na unawain o lutasin. Huminto ang mga pabrika, bumagsak ang agrikultura, naparalisa ang network ng pamamahagi ng Estado, ang buong makinarya ay nagsimulang tumigil. Pagkatapos ay dumating ang tinatawag na Arduous March o ang mahirap na paglalakbay, isang panahon ng matinding tagutom na hanggang ngayon ay isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Hilagang Korea. Daan-daang libo o marahil mas marami pa ang namatay sa gutom. Hindi na ito isang ordinaryong krisis sa ekonomiya. Ito ang sandali kung saan ang pangunahing pangako ng rehimen ay tuluyang nawasak at nabasag. Sinabi noon ng Estado na papakainin nila ang mga tao, aalagaan sila at i-oorganisa ang kanilang buhay. Ngunit nang bumagsak ang sistema ng pamamahagi na pagtanto ng mga mamamayan ang isang malamig na katotohanan. Kung hindi nila ililigtas ang kanilang sarili, walang ibang magliligtas sa kanila. Ang ilusyon ng isang mapag-alagang Estado ay naglaho at ang pag-asa para sa kaligtasan ay inilipat mula sa gobyerno patungo sa sariling diskarte ng bawat individual. Sa mismong kalagayan iyon, ang Jangmadang o ang mga impormal na pamilihan ay nagsimulang lumitaw at lumaki. Sa simula, ito ay mga maliliit at palihim na transaksyon lamang upang magpalitan ng bigas, asin, gamot o anumang bagay na makakapagpahaba ng buhay ng isang tao ng ilang araw pa. Ngunit unti-unti ang mga pamilihang ito ay naging tunay na ugat ng buhay ng lipunan. Dito dumaan ang mga kalakal at pagkain na kailangan ng lahat. At kalaunan, kahit ang mga impormasyon mula sa labas ay dumaan na rin dito. Nang hindi na kayang pakainin ng Estado ang lipunan, ang impormal na sektor ang humila sa lipunan mula sa bingit ng kamatayan. At ito ang pinakamasakit na kabalintunaan ng modernong Hilagang Korea. Ang bagay na nagligtas sa mga tao mula sa pagkamatay sa gutom ay ang mismong bagay na sumira sa ideolohikal na pundasyon ng rehimen. Dahil kapag lumitaw na ang merkado, hindi lamang ito nagdadala ng mga kalakal. Nagdadala ito ng pera, interes, pagkakahati sa pagitan ng mayaman at mahirap, mga palihim na koneksyon at isang sistema ng mga pagpapahalaga na ganap na naiiba sa ipinapangaral ng Estado. Mula rito ay lumitaw ang uring donju o ang mga taong may pera, may kakayahang magnegosyo, may koneksyon sa mga opisyal at unti-unting nagkaroon ng tunay na impluensya sa buhay panlipunan. Dati, ang katayuan ng isang tao ay halos ganap na tinutukoy ng kanilang pinagmulan at katapatan sa politika. Ngunit nang lumaganap ang merkado, ang pera ay nagsimulang maging isang bagong uri ng kapangyarihan. Hindi nito tuluyang pinapalitan ng politika, ngunit sumisingit ito, binabaluktot nito ang lumang sistema at pinipilit nitong makipagkompromiso ang Estado upang mapanatili ang kontrol sa isang nagbabagong lipunan. Nauunawaan ng mabuti ng Pyongyang ang panganib ng Jangmadang. Ito ang binhi ng kapitalismo sa mismong puso ng isang estadong nag-aangking sosyalista. Ngunit naiintindihan din nila na kung masyado nila itong dudurugin, ang lipunan ay mawawala ng hininga. Kaya pinili ng rehimen ang sarili nitong katangi-tanging landas, naghihinala ngunit ginagamit, kumokontrol ngunit nagbubulag-bulagan, kinokondena ngunit palihim na nakikinabang. Bilang resulta, ang Hilagang Korea ngayon ay umiiral sa isang dalawahang estado. Sa pangalan, ito ay isa pa ring nakaplanong ekonomiya. Ngunit sa katotohanan, ang sektor ng palengke at mga impormal na transaksyon ay naging hindi mapapalitang baga ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga mamamayan ay natutong mamuhay sa dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ng opisyal na propaganda at ang mundo ng tunay na pakikipagkalakalan para mabuhay.
Kahit paano magbago ang ekonomiya, ang balangkas ng panlipunang kontrol ng Hilagang Korea ay nananatiling napakatigas. Isa sa mga pinakanakakatakot na haligi nito ay ang sistema ng songbun o pag-uuri ng mga mamamayan. Ang bawat mamamayan ay inilalagay sa isang grupo batay sa kasaysayan ng kanilang pamilya, pampulitikang pinagmulan at antas ng pagiging matapat o kahina-hinala sa mata ng rehimen. Ito ay hindi lamang isang simpleng administratibong record. Ito ay halos katulad ng isang tadhana na nakatatak mula pa sa kapanganakan. Kung saang pamilya ka ipinanganak ay makakaapekto kung saan ka maaaring tumira, anong trabaho ang maaari mong gawin, ang iyong mga pagkakataon sa edukasyon, at kung paano ka tratuhin ng estado sa buong buhay mo. Hindi lamang ang individual ang binibigyan ng marka, kundi ang buong pamilya at maraming henerasyon ang magkakasamang nakatali. Ang nakakatakot sa sistemang ito ay ginagawa nitong hindi lamang pansamantalaang takot, kundi isang bagay na namamana. Ang isang kilos na itinuturing na lihis ay hindi lamang sumisira sa buhay ng isang tao, kundi maaaring magdamay sa buong pamilya niya. Dahil dito, ang pagsunod ay hindi lamang nagmumula sa presensya ng pulisya o kulungan, kundi sa pag-aalala para sa mga magulang, anak at kapatid. Upang makumpleto ang bilog na ito ng kontrol, kailangang hawakan ng mahigpit ng Hilagang Korea ang impormasyon. Hindi lamang pagbabawal sa pandaigdigang internet, hindi lamang paglock ng radyo at telebisyon sa mga channel na inaprubahan ng Estado, kundi pagbuo ng isang ganap na saradong mundo ng kamalayan. Sa mundong iyon, ang Estado ay may monopolyo sa pagpapaliwanag ng katotohanan. Ngunit may mga lamat na nagsisimulang lumitaw sa pamamagitan ng jangmadang, sa pamamagitan ng pagpupuslit, sa pamamagitan ng mga maliliit na device tulad ng USB o memory card, ang mga drama mula sa Timog Korea, musika, mga banyagang pelikula, at mga imahe ng buhay sa labas ay nagsisimulang pumasok sa Hilagang Korea. Ang epekto ng mga ito ay mas malaki kaysa sa kanilang maliit na panlabas na anyo. Ang isang simpleng video ng isang grocery store na puno ng pagkain ay kayang sumira sa libu-libong propaganda ng gobyerno. At may isa pang haligi na hindi maaaring palampasin, ang mga sandatang nuklear. Maraming tao ang tumitingin sa programang nuklear ng Hilagang Korea bilang isang provokasyon o isang baraha sa negosasyon. Ngunit para sa Pyongyang, ito ang huling kandado na pumipigil sa rehimen na sakalin mula sa labas. Matapos ang Cold War nang mawala ang proteksyon ng Soviet, naunawaan nilang hindi nila matitiyak ang kanilang kaligtasan gamit lamang ang mga ordinaryong puwersa. Ang mga nangyari sa Iraq o Libya ay lalong nagpatibay sa paniniwalang ito. Sa paningin ng mga pinuno ng Hilagang Korea, napakalinaw ng aral. Kung walang kakayahang manakot sa huli, ang isang rehimen ay maaaring itulak sa katapusan nito ng napakabilis. Kaya, kahit gaano kahigpit ang mga parusa, kahit gaano kahirap ang mga tao, itinuturing pa rin nila ang nuklear bilang kanilang tiyak na siguro para mabuhay. Ang kaligtasan ng Estado ang nag-iisang prioridad. Kaya ang Hilagang Korea ay hindi dapat tingnan bilang isang baliw na exception na hiwalay sa kasaysayan. Ito ay produkto ng isang serye ng magkakapatong na kondisyong historikal. Hindi natapos na kalayaan, pagkakahati na ipinataw ng mga superpower, digmaan na hindi tunay na natapos, nasyonalismo na ginawang kasangkapan sa pamamahala, at ekonomiyang bumagsak at ngayon ay nabubuhay sa itim na merkado. Ito ay isang makinarya na idinisenyo upang pahabain ang sarili nitong buhay, hindi para magbigay ng kaligayahan sa mga mamamayan. Ang pag-unawa sa Hilagang Korea ay pag-unawa sa isang malaking aral sa modernong kasaysayan ng Asya. Kapag ang isang bansa ay nakakulong sa lohika ng kaligtasan ng kapangyarihan, ang mga tao mismo sa bansang iyon ang magbabayad ng pinakamataas na halaga. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video na ito. Kung nakita ninyong karapat-dapat pag-isipan ang nilalamang ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa Kasaysayan Vibe at i-on ang notification bell. Hanggang sa muli nating mga kwentong pangkasaysayan, paalam!